Hi guys, narito ang ika-135 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simula na natin ang kwento. Sabi ng isang ito, "Aba, teka, bakit kaya tayo pinatawag ng bisekto maestro? Saad ng naka-brown ang kasuotan. Oo nga at mga single male disciples pa talaga ang hiniling niya. Baka gusto lang tayong i-matchmake ng bisekto maestro. Wow! 50,000 tayo, magma-matchmaking. Mahal ko si Nia Lee. Idol ko si Nia Lee. Aatakihin na natin ang demonyo Diyos na sekta. Bakit hindi pinapayagan ang mga babaeng disipulo na makilahok sa matchmaking? Sa sekta nila, bawal mag-asawa ang mga nag-aaruga. Ang kalokohan naman. Reaksyon ni Xing Yun, sa sobrang dami niyang naririnig. Anong tinatawa-tawa mo, dead-end? Pagkatapos na maging sektang maestro si Nia Lee, binigyan niya tayo ng sagradong elixir, kaya napabuti ang aking pag-aaruga. Bigyan mo naman ako ng elixir mo. Asan ba ang elixir mo? Tawagin mo muna akong daddy. Tahimik lang si Xing Yun. Ipinakita ang dami ng iPad Adala sa Heavenly Note Sect. Bumubuo ng 2 beses si Xing Yun. Wika niya. Simula nang pumunta ang sektang maestro sa Heavenly Note Sect, ito ang unang order na ipinadala niya pabalik. Makinig kayong mabuti, sektang maestro, utos ng sektang maestro, na puno ng katahimikan ang paligid. Habang nakatingin ang seryoso si Xing Yun. Wika ni Xing Yun, inutusan ako ng sektang maestro na tipunin kayong lahat, inihahanda niya kayong ipadala sa Heavenly Note Sect. Sigaw ng isa. Bisekto maestro, gusto tayong dalhin ng sektang maestro, para ba sa isang importanteng misyon? Sabi naman ng isa, nasa panganib ba ang sektang maestro? Jin Adong saad nito, protektahan ko ang sektang maestro. Wika ni Xing Yun, anong problema ang maaaring maharap ng sektang maestro? Hindi nyo na kailangang protektahan siya sa misyong ito. Protektahan nyo ang Heavenly Note Sect. Ang Heavenly Note Sect, kailangan ba talaga nila ng 50,000 sa atin para protektahan sila? Wika ni Xing Yun, noong nakaraan, biglaang sinalakay ng Demon God Sect ang Heavenly Note Sect. Nagdulot ng malubhang pinsala, mabilis namang napigilan ng ating sektang maestro ang Demon God Sect. Pero walang garantiya na hindi na sila babalik. Dahil, ang Heavenly Note Sect ay isa sa 6 na dakilang matuwid na sekta. Kailangan nating protektahan sila mula sa impluwensya ng mga demonyo. Naiintindihan namin, bisekto maestro, mapagkakatiwalaan niyo kami. Protektahan naming mabuti ang Heavenly Note Sect. Tiyak naming matatapos ang misyon. Habang parang nahihiya si Xing Yun. Wika niya, may ibinigay din ang sektang maestro na mas importanteng gawain. Pagpunta nyo roon, dapat kayong magdala ng mga maliliit para sa atin. Mga maliliit, anong ibig sabihin nun? Wika ni Xing Yun, kailangan ko pa bang linawin? Isipin nyo, ang Heavenly Note Sect ay matagal nang walang nakikitang lalaki. Dahil sa kawalan ng balanse ng yin at yang, ang sekta ay tumigil sa pag-unlad. Paano nila malalabanan ang hukbong demonyo sa hinaharap? Kaya pagpunta nyo roon, makipag-usap kayong mabuti sa mga babaeng disipulo ng Heavenly Note Sect. Ang sektang maestro ay talaga nagmumungkahi na humanap tayo ng kapareha, Wika ni Xing Yun. Ang paghahanap ng kapareha ay nasa inyo na. Pumunta kayo sa lupain ng mga babae, kung hindi nyo mapapanalunan ang isang babae, mapapahiya nyo ang sekta. Ang mga mabibigo ay mapapalaya sa sekta. Wika ni Xing Yun. Mas maganda kung makapag-aasawa kayo at magkakaanak. Kung magdadala kayo ng anak, lalakas ang sekta. Kung magagawa nyo yun, makakatanggap kayo ng 10 sagradong elixir bilang gantimpala. Kung makakapag-anak kayo ng pangalawa, makakatanggap kayo ng 30 sagradong elixir bilang gantimpala. Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan namin. Nagsimula nang magsipaghanda ang mga ito sa gaganapin nilang pag-alis. Wika ni Xing Yun, kailangan niyong itago ito sa inyong sarili.
Huwag niyong ipaalam sa Heavenly Note Sect, maging maingat, naiintindihan niyo ba? Naiintindihan namin. Maririnig ang ingay ng mga disipulo na nagmamadali. Sa isip ni Xing Yun. Ang galing naman ng plano niya. Ni Li, ang lalaking ito, ay talagang walang hiya. Hindi rin nagtagal nagsimula na ring umalis ang mga disipulo papunta sa Heavenly Note Sect. Ang ating bida ay may hawak ng isang papel. Wika ng bida, 50,000 na tao na ang ipinadala ni Li Xingyun para protektahan ang Heavenly Note Sect, higit pa sa sapat na. Habang nakatingin din si Ninger, reaksyon niya, sabi ni Ninger, ni Li, may duda ako. Bakit mga single men lang ang dapat nating ipadala? Hindi ba pwedeng iba ang magprotekta sa ating sekta? Wika ng bida, dahil nga sila ay single, mas pagbubutihan nila ang kanilang trabaho. Sa kanila na nagpo-protekta, ang Heavenly Note Sect ay tiyak na magiging ligtas. Tanong ni Ninger, bakit mas magbubuti ng trabaho ang mga single men? Paliwanag ng bida, well, ang mga single men ay walang pasan-pasan na pamilya o mga alalahanin, natural lang na magtatrabaho sila ng payapa ang isipan. Bukod pa riyan, isipin mo, Ninger, ang Heavenly Note Sect ay puno ng mga babaeng disipulo. Kung magpapadala tayo ng mga lalaking may pamilya, kung mayroon man sa kanila na magkakaroon ng romantic interest sa mga babaeng disipulo roon, maaaring magdulot ito ng mga alitan sa kanilang tahanan. Kaya mga walang asawa lang ang pwedeng ipadala, sabi ni Ninger. Kaya, ang mga walang asawa ay hindi. Gets ko na. Nakatayo at nakatingin lang si Ninger sa ating bida. Sa isip niya, kung ang lahat ng mga disipulo ng Heavenly Note Sect ay pakakasalan ng mga disipulo ng Feather God Sect, malamang na ang Heavenly Note Sect ay magiging alipin ng Feather God Sect. Lahat na ng paraan ginagawa ni Li. Kailangan ba talaga ito? Wika ng bida, mukhang wala namang nangyayari sa panig ng Heavenly Note Sect. Dapat bang bisitahin ko ang ibang mga banal na sekta? Tanong ni Ninger, ni Li, anong binubulong-bulong mo? Sagot ng bida, wala, may gusto lang sana akong pag-usapan sa iyo. Sabi ni Ninger, ano iyon? Wika ng bida, may matagal na akong pinag-aaralan. Tungkol ito sa Black Devil Forest. Sabi ni Ninger, ang Black Devil Forest, yung nasa timog kanluran ng Glory City. Sagot ng bida, oo, sa isip ng bida. Sa nakaraang buhay, si Ninger ay pumasok sa Black Devil Forest at hindi na bumalik. Sa buhay na ito, si Ninger ay may mga alaala kay Xiao Ning. May kinalaman ito sa Black Devil Forest. Baka nakaligtas si Ninger sa kagubatan at nakilala ako sa Draconic Ruins Realm. Sabi ni Ninger, pumunta na rin ako sa kagubatang iyon ng ilang beses. Wika ng bida, nakarating ka na roon. Ano ang naroon? Sabi ni Ninger, hindi pa naman ako nakapasok sa kagubatan. Pero sa tuwing dumadaan ako roon, mahina kong naririnig ang isang tinig na tumatawag sa akin. Sa tuwing lumalapit ako sa Black Devil Forest, kakaiba ang nararamdaman ko. Wika ng bida, anong klaseng pakiramdam? Sabi ni Ninger, parang naging ibang tao ako na parang may nangyaring trahedya at malungkot na emosyon. Isang kalungkutan ang pumupuno sa aking puso. Tumayo ang bida, wika niya, naging ibang tao. Paano mo naramdaman iyon? Sa isip ng bida, baka nararamdaman din ni Ninger ang kanyang nakaraang buhay. Pero bakit naroon ang Ninger sa nakaraang buhay? Nakuha rin ba siya sa Black Devil Forest? Sino o ano ang tumawag sa kanya sa kanyang nakaraang buhay? Kung ganoon, ang tadhana ng espasyo-oras ay talagang nakakagulat. Paano nga ba ako muling isinilang ng Temporal Demon Spirit Book? Wika ng bida, baka, ang espasyo-oras ay isang pabilog na istruktura. Sabi ni Ninger, anong ibig mong sabihin sa pabilog na istruktura? Wika ng bida, wala, kalimutan mo na. By the way, Ninger, gusto kong ipakita mo sa akin ang isang bagay. Sabi ni Ninger, sige, ano ang gusto mong makita? Wika ng bida, tapos habarin mo ang damit mo. Sabi ni Ninger, habang namumula, habarin ang damit ko.
Reaksyon ng bida. Lumingon-lingon sa paligid si Ninger. Sabi ni Ninger, pero, hindi ba't medyo hindi angkop ngayon? Wika ng bida. Oo nga, tama ka. Wika ng bida. Ang mga pinto at bintana ay lahat bukas. Reaksyon ni Ninger. Sa isip ni Ninger. Niali, gusto mo ba talagang makita iyon ng husto? Habang sinasara ng bida ang pinto. Ngumiti ang ating bida. Sabi ni Ninger. Niali, tanghali na. Hindi ba't medyo hindi angkop? Wika ng bida. Anong hindi angkop doon? Nahihiya ka pa rin ba sa akin? Sa isip ni Ninger. Kahit na matagal ko nang napagpasyahan na akin si Niali sa buhay na ito, medyo mabilis ito. Hindi ba dapat magpakasal muna tayo bago gawin ito? Magpakasal? Oo, si Zion ang pakakasalan ni Niali, kaya kahit na magpakasal na, siya pa rin dapat. Kahit na walang opisyal na katayuan, basta't nasa tabi ni Niali ako, tatanggapin ko ito ng buong puso. Habang nakatingin ang ating bida kay Ninger, nakita ito ni Ninger. Umatras siya ng konti, ipinikit niya ang kanyang mata. Wika ng bida. Ninger, anong tinitignan mo ng ganyan? Sa isip ni Ninger. Ginagawa ito, kailangan ko bang ibukas ang aking mga mata? Ang akala ng lahat sa dagat lang may umaalon. Ganoon din sa mga bundok. Sa isip ng bida. Tama, bata pa si Ninger. Baka mahihiya siya sa ganitong bagay. Titingnan ko na lang ito. Pumunta ang bida sa likuran. Habang ibinababo niya ang pangitaas ni Ninger. Nakapikit lang ito. Tuluyan nang naibaba ito ng bida. Nakatutok ito sa isang bagay na kanyang hinahanap. Hinawi niya ang buhok. Nakatingin lang ang bida. Nandito nga. Hinawakan niya ito. Napalunok na lang si Ninger. Wika ng bida. Ito ba ang iyong birthmark, Ninger? Sagot ni Ninger. Hindi. Wika ng bida. Paano mo nakuha ang markang ito? Sabi ni Ninger. Ito ay nilikha ng mamatay ang aking lolo. Gumamit siya ng selyo upang isara ang isang pahina ng panahon sa markang ito. Wika ng bida. Pahina ng panahon. May kinukuha ang ating bida. Tanong ng bida. Gaya nito. Sabi ni Ninger. Paano mo nakuha ito? Ito ang bagay na ito. Sabi noon ng aking lolo na haharap ako sa isang malaking kapahamakan sa buhay na ito. Ang pahinang ito ang aking pagkakataon. Maaari nitong iligtas ang aking buhay. Wika ng bida. Naiintindihan ko. Sa isip ng bida. Sa nakaraang buhay, si Ninrem ang may-ari ng Xiao Evil, ang pahina ng Temporal Demon Spirit Book, na nagligtas ng kanyang buhay. Pero dahil din sa pagsubok na iyon, nasira ang kanyang mukha at kinailangang magsuot ng maskara, binago ang kanyang pangalan kay Xiaoning. At pumasok sa Draconic Ruins Realm, kung saan niya ako nakilala. Dahil sa markang ito, paminsan-minsan ay nakakakita si Ninger ng mga sulyap sa kanyang nakaraang buhay. Kung hindi para sa pagprotekta sa akin, hindi sana namatay si Xiaoning. Sa huli, hindi ko man lang siya nabigyan ng titulo. Nagulat si Ninger sa paghawak ng ating bida sa kanyang balikat. Wika ng bida. Ninger. Sabay yakap nito ng mahigpit. Sabi ni Ninger. Niali. Napangiti na lang. Ito. Sabi ni Ninger. Niali, may espesyal bang kahulugan ang markang ito? Wika ng bida. Ninger, matalino ang iyong lolo. Dapat tayong bumalik sa maliit na mundo sa lalong madaling panahon, may mga hindi pa maisip na mga sikreto pa roon. Ngayon ang aking Thunder God's Meteorite Sword ay makakabasag na sa selyo ng maliit na mundo. Aayusin ko ang mga bagay-bagay dito. Aalis tayo sa loob ng ilang araw. Sabi ni Ninger. Kaya, ano ang gagawin natin ngayon? Habang pulang-pula ang dalawa sa kanilang pinaggagawa. Biglang bumukas ang pinto. Napalingon ang dalawa. Pagbukas ng pinto ito pala si Yezion. Nagulat siya sa kanyang nakita. Ganoon din ang reaksyon ni Ninger. Habang ang ating bida ay ngumiti lang. Sigaw ni Ninger. Niali, tanghali na. Kayo na ang magpatuloy, lalabas na muna ako. Wika ng bida. Zion, sandali lang. Senaryo nito ang pinto. Saad ni Zion.
Hihintayin kita sa labas. May mahalagang bagay akong pag-uusapan sa iyo. Nagpatawa na lang ang bida. Hahaha. Lumipas ang ilang saglit. Wika ng bida. Zion, gusto ko lang. Saad ni Zion. Hinahanap kita, ayaw kong pag-usapan ang mga bagay na ito sa iyo. Sabi ni Ninger. Zion, hindi talaga namin. Gusto lang kumpirmahin ni Nieli ang marka sa aking katawan. Saad ni Zion. Nieli, nagimbento ka lang ba ng dahilan para lokohin si Ninger? Wika ng bida. Unfair. Saad ni Zion. Taya ko, hindi ka maglakas loob. Punta na tayo sa punto. Si Sectmaster Nangang ay nakipag-contact sa akin at may gustong pag-usapan sa iyo. Hindi siya pwedeng pumunta ng personal, kaya hiniling niya sa akin na iparating ang mensahe. Wika ng bida. Gusto niya na rin pala akong kausapin. Ano ang sinabi niya? Saad ni Zion. Sabi ni Sectmaster Nangang na dahil sa napakaraming male disciples mula sa ating Divine Feather Sect dito. Mukhang medyo hindi angkop. Wika ng bida. Haha, Divine Feather Sect ay naging atin na ngayon. Saad ni Zion. Talaga, wika ng bida. Ano ang nakita ni Sectmaster Nangang na hindi angkop? Saad ni Zion. Sabi niya na dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Heavenly Note Sect, halos naging, wika ng bida, magiging ano? Saad ni Zion. Naging isang malawakang pangyayari ng pagpapakasal. Simula nang dumating ang mga disipulo natin mula sa sekta ng banal na balahibo, habang tinitiyak nito ang kaligtasan ng sekta ng banal na nota, palihim, ito ay naging lubhang magulong lampas sa paniniwala. Sinabi ng pinuno ng sekta na dapat nating pigilan ang ating mga disipulo. Wika ng bida, lubhang magulong lampas sa paniniwala. Ano ang ginawa nila? Saad ni Zion. Dahil sa iyong mga utos kung hindi sila makakahanap ng kapareha, hindi sila makakabalik sa sekta ng banal na balahibo. Kaya naman ang mga disipulo mula sa sekta ng banal na balahibo ay nagsisikap ng husto. Kagabi, pagkalipas ng hating gabi, umaakyat sila sa mga pader at nagawang mahuli ang mahigit 100. Umakyat sa mga silid ng mga babaeng disipulo, mahigit 30 ang nahuli. Nang suriin ngayong umaga, mahigit 60 babaeng disipulo ang natuklasang buntis, ngunit kahit paano sila tinanong, tumanggi silang ibunyag ang mga ama. Wika ng bida. Ubo. Zion, dapat kang bumalik at sabihin kay pinuno ng sekta Nangang ang katotohanan. Pumayag siyang hayaan kaming mga mula sa sekta ng banal na balahibo na manatili rito sa una pa lang. Dapat nating protektahan ang sekta ng banal na nota, at kami mula sa sekta ng banal na balahibo ay laging tinutupad ang aming mga pangako. Kung gusto niyang bawiin ang kanyang salita, hindi ako papayag. Habang nakikinig lang si Ninger. Saad ni Zion. Ano ang gusto mong sabihin, sabihin mo na lang. Responsable ako sa paghahatid ng mensahe kay pinuno ng sekta Nangang. Sa isip ng bida, hiniling ni pinuno ng sekta Nangang kay Zion na pumunta, dahil natatakot siya na may ilang mga bagay. Hindi ko sasabihin sa harap ni Zion. Minamaliit mo ako. Naglakad-lakad ang bida. Wika ng bida. Sabihin mo lang kay Ginang Nangang ng ganito. Imposible para sa amin na umatras, kung hindi, ang sekta ng banal na nota ay magiging masyadong mapanganib. Tungkol naman sa mga disipulong nahuli, ito ay dahil sa hindi tamang pagdidisiplina ng ating sekta ng banal na balahibo. Ang pag-akyat sa mga pader ay isang pagmamalabas. Maaari silang disiplinahan ng ilang pagpalo. Tungkol naman sa mga nagtatago sa mga silid ng mga babaeng disipulo, maaaring may mga dahilan. Halimbawa, inanyayahan silang talakayin ang landas ng paglilinang kasama ang mga babaeng disipulo ng sekta ng banal na nota. Kung bakit sila nahuli, kailangan nating magtanong ng mabuti. Ang ating sekta ng banal na balahibo ay hindi kailanman hahayaang makawala ang mga disipulong may maruming intensyon, ni hindi rin natin sasaktan ang isang mabuting tao. Saad ni Zion. Sige, wika ng bida. Tungkol naman sa mga buntis na babaeng disipulo, sila ay tunay na kaawa-awa.
Ang kanilang mga anak ay walang mga ama. Kung ang sekta ng banal na nota ay mahigpit na ipatutupad ang mga alituntunin ng sekta at paalisin sila, maaari ko lang silang tanggapin. Pakisabi ito kay pinuno ng sekta Nangang. Sana ay hindi sila itulak ni pinuno ng sekta Nangang sa isang sulok. Habang nakikinig lang si Ninger. Sana ay hindi sila itulak ni pinuno ng sekta Nangang sa isang sulok. Ang pangyayaring ito ay nagpakita ng mga mahahalagang isyu. Ang mga gwardya ng sekta ng banal na nota, na pawang mga babaeng disipulo, ay nagpahintulot sa napakaraming tao na makapasok sa sekta ng hayag at maging sinaktan pa ang mga babaeng disipulo ng gayong kahihiyan. Bilang pinuno ng sekta ng banal na balahibo, ako ay lubos na nagagalit dito. Sa hinaharap, magpapadala ako ng higit pang mga disipulo mula sa sekta ng banal na balahibo upang tumulong sa pagbabantay sa sekta. Hayaan ang mga disipulo mula sa sekta ng banal na balahibo at ang mga gwardya ng sekta ng banal na nota na magkasama na manirahan at magtrabaho. Kung hahayaan nating makapasok ang isa pang tao sa sekta ng banal na nota, susuriin ko sila ng lubusan. Ang mga disipulo sa sekta ng banal na nota ay pawang mga babaeng disipulo at si Nieli ay nagpadala talaga ng mga lalaking disipulo upang gawin ang trabaho, upang manatili at kumain kasama nila. Magiging kakaiba kung walang nangyari. Saad ng pinuno ng sekta. Pagpapadala ng mga lalaking disipulo mula sa sekta ng banal na balahibo. Gagawing mas madali para sa kanila ang pagpasok sa sekta ng banal na nota. Sinabi ba talaga niya iyon? Saad ni Zion. Opo, pinuno ng sekta. Sabi ng pinuno ng sekta. Siya, ito ay simpleng. Saad ni Zion. Mayroon bang gusto ng pinuno ng sekta na iparating ni Zion? Sabi ng pinuno ng sekta. Well, dahil ang sekta ng banal na balahibo ay ayaw umalis, kung gayon pinapayagan ba akong ilipat ang isang bahagi ng aking mga disipulo sa ibang lugar? Saad ni Zion. Pinuno ng sekta, ang tanong na ito. Naisip din ito ni Nieli. Reaksyon ng pinuno ng sekta. Saad ni Zion. Sinabi niya na ang mga disipulo ng sekta ng Diyos na demonyo ay kasalukuyang huhuli sa mga miyembro ng mga matuwid na sekta. Ang mga disipulo ng sekta ng banal na nota ay masyadong mahina. Magiging maayos para sa isa o dalawa na umalis. Ngunit sa mga grupo, madali para sa sekta ng Diyos na demonyo na manmanan at magplano laban sa kanila. Sabi ng pinuno ng sekta. Magpadala ng isa o dalawa. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ano ang silbi ng pagpapadala ng isa o dalawa lang? Saad ni Zion. Sinabi rin ni Nieli na dahil ang sekta ng banal na balahibo ay napunta na sa sekta ng banal na nota, hindi sila dapat walang ambag. Anuman ang kailangan ng sekta ng banal na nota, mga lihim na teknik, dekalidad na mga gamot, o maging mga bagay na antas santo, ang sekta ng banal na balahibo ay maaaring magbigay sa kanila ng walang limitasyon. Ngunit ang mga bagay na ito, maaari lamang ibigay sa ating mga sarili. Sabi ng pinuno ng sekta, ang ating mga sarili. Saad ni Zion. Oo, yaong mga mas malapit sa mga disipulo ng sekta ng banal na balahibo. Sinabi ni Nieli. Reaksyon ng pinuno ng sekta. Saad ni Zion. Sinabi ni Nieli na may ilang mga babaeng disipulo sa sekta ng banal na nota na nagkukunwaring mataas at makapangyarihan at hinahamak ang mga disipulo ng sekta ng banal na balahibo. Sa ganoong mga tao ayaw makipag-ugnayan ng sekta ng banal na balahibo sa kanila. Naiinis na reaksyon ng pinuno ng sekta. Sabi ng pinuno ng sekta. Malinaw, nililinas niya ang sarili. Sinabi niya talaga na nagkukunwari silang mataas at makapangyarihan. Ayon sa kanya, ang ating mabubuti at disiplinadong mga disipulo ay malamang na api-apihan. Para sa ibang mga babaeng disipulo, nagbibigay si Nieli ng mga lihim na teknik at mga bagay na antas santo. Hindi ba niya sinusubukang magnakaw mula sa sekta ng banal na nota? Ito ay tunay na labis na, iniisip na ang sekta ng banal na nota ay isang madaling target. Tipunin ko ang mga disipulo at haharapin ko siya. Saad ni Zion. Nieli.
Sinabi rin ni Nieli, pinuno ng sekta Nangang, kinakailangan ba ito? Ang sekta ng banal na balahibo at ang sekta ng banal na nota ay hindi mga kaaway. Ang sekta ng banal na balahibo ay gusto lamang protektahan ang sekta ng banal na nota. Dagdag pa ni Zion. Anuman ang mangyari sa mga disipulo ng sekta ng banal na nota, sila ay palaging mga disipulo ng sekta ng banal na nota. At kung hindi sila paalisan ni pinuno ng sekta Nangang, hindi sila aalis. Habang nakatingin ito sa pinuno ng sekta, saad ni Zion, sinasabi na kapag ang yin at yang ay nagkakaisa, ang dakilang landas ng mundo ay isinisilang. Ang mga babaeng disipulong iyon ng sekta ng banal na nota at mga lalaking disipulo ng sekta ng banal na balahibo na nagmamahalan ay dapat pahintulutang magkasama. Kami mula sa sekta ng banal na balahibo ay hindi sila paghihiwalayin. Kaya bakit dapat gawin ni pinuno ng sekta Nangang ang mga bagay na naghihiwalay sa mga magkasintahang masaya? Sabi ng pinuno ng sekta. Ngunit, ang sekta ng banal na nota ay may mga alituntunin. May mga turo ito ng mga ninuno. Saad ni Zion. Nahulaan na ito ni Nieli. Sinabi ni Nieli na ang tinatawag na mga alituntunin at mga turo ng mga ninuno ay mga gabay lamang na itinatag ng ating mga ninuno batay sa kanilang mga karanasan at kagustuhan, marahil ay napagpasyahan pa nga sila ng basta-basta. Ang takbo ng kasaysayan ay laging nagbabago, paano natin aasahan ang mga susunod na henerasyon na sundin ang mga ito na parang dogma? Ang kasalukuyang sekta ng banal na nota ay kulang sa talento at isa sa mga pinakamahinang sekta. Kung ang sekta ng Diyos na demonyo ay maglulunsad ng isang buong digmaan laban sa mga matuwid na sekta, ang una na masisira ay ang sekta ng banal na nota. Kung ang sekta ng banal na nota at ang sekta ng banal na balahibo ay maaaring magtulungan at ang sekta ng banal na nota ay magkakalat ng mga sanga nito, hindi ba iyon ay isang magandang bagay? Habang nakikinig ang pinuno ng sekta, saad ni Zion, sinabi rin ni Nieli na hanggat hindi sila pinaalis ng sekta ng banal na nota, ang sekta ng banal na balahibo ay hindi magnanakaw ng kanilang mga miyembro. Tungkol naman sa mga disipulong nagmamahalan, hindi magtatagal ay darating sila mula sa sekta ng banal na balahibo patungo sa sekta ng banal na nota. Ang madalas na pagbisita ay sapat na. Nakapikit ang pinuno ng sekta. Habang nag-iisip ito ng mabuti. Saad ni Zion. Sinabi rin ni Nieli na anuman ang desisyon ni pinuno ng sekta Nangang, irerespeto niya ito. Kung ang sekta ng banal na nota ay hindi talaga kailangan ang proteksyon ng sekta ng banal na balahibo, handa siyang kunin ang lahat ng mga disipulo ng sekta ng banal na balahibo at hindi guguluhin ang sekta ng banal na nota. Napabuntong hininga ang pinuno ng sekta. Sabi ng pinuno ng sekta, Zion, bilang pinuno ng sekta ng banal na nota. Ano ang dapat kong gawin? Saad ni Zion, pinuno ng sekta ay maaaring maging panatag. Mula sa aking nalalaman tungkol kay Nieli, hindi siya talaga isang taong mahigpit na sumusunod sa mga alituntunin at madalas na gumagawa ng mga bagay na hindi karaniwan. Ngunit ang isang bagay ay walang alinlangan, mayroon siyang pagkamakatarungan. Protektahan niya ang sekta ng banal na nota kahit na kailangan niyang isapanganib ang kanyang buhay. Sabi ng pinuno ng sekta. Paano mo nasabi? Saad ni Zion. Ang lugar kung saan tayo ipinanganak ay tinatawag na lungsod ng kaluwalhatian. Dagdag pa ni Zion. Doon, nahaharap kami sa patuloy na pag-atake mula sa mga hayop na demonyo at nasa bingit ng pagkawasak anumang oras. Pagkaraan, nalaman namin na ang ating mundo ay isang maliit na bahagi lamang ng kaharian ng mga guho ng dragon. Sa mundong ito, ang mga tao at mga demonyo ay patuloy na nagkakasalungatan. Ginamit ni Nieli ang lahat ng paraan, kahit nasalungat sa kanyang sariling mga prinsipyo, upang protektahan lamang ang lungsod ng kaluwalhatian. Para sa kapakanan ng lungsod ng kaluwalhatian, handa kaming isapanganib ang aming mga buhay dahil iyon ang lugar kung saan kami lumaki, ang aming tinubuang lupa. Hindi ko alam kung mauunawaan ni pinuno ng sekta Nangang ang ganitong uri ng damdamin.
Saad ng pinuno ng sekta. Nauunawaan ko ng kaunti, ngunit ang sekta ng banal na nota ay hindi ang lungsod ng kaluwalhatian. Saad ni Zion, pinuno ng sekta, sa teorya, kung itago ni Nieli ang mga gamot na antas santo at ibibigay lamang ito sa mga disipulo ng sekta ng banal na balahibo. Sa loob ng wala pang 10 taon, ang pagkakaiba sa pagitan ng sekta ng banal na balahibo at ng iba pang mga banal na sekta ay hindi na matatawaran. Lalo na pagdating sa mga eksperto na antas ninuno ng Marshall, dapat alam ni pinuno ng sekta Nangang. Ngunit si Nieli ay handang maglaan ng isang bahagi ng mga gamot na antas santo na gagamitin ng iba pang mga matuwid na sekta. Ang lahat ng kanyang ginagawa ay dahil gusto niyang ang 6 na dakilang matuwid na sekta ay maging mas malakas ng magkasama at magkaisa laban sa mga sekta ng demonyo. Sa lahat ng nagawa ni Nieli para sa lahat, pinagdududahan pa ba ni pinuno ng sekta Nangang ang kanyang mga intensyon? Sabi ng pinuno ng sekta, "Ito, Zion, nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hindi ko pinagdududahan ang mga intensyon ni Nieli. Ito ay dahil lamang sa nakakaramdam ako ng kaunting sama ng loob sa ilan sa kanyang mga kilos." Saad ni Zion, kung ang sekta ng Diyos na demonyo ay darating muli, naniniwala ba si pinuno ng sekta Nangang na ang kasalukuyang sekta ng banal na nota ay ligtas na makapipigil sa kanila? Kung ang sekta ng banal na nota ay magpapatuloy gaya ng dati, ito ay tiyak na mapapahamak. Sa halip na maghintay ng kapahamakan, bakit hindi gumawa ng ilang pagbabago? Habang nakikinig lang ang pinuno ng sekta, sa isip nito, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, walang ibang pagpipilian. Kahit na si Nieli ay tunay na may pinakamabuting interes ng sekta ng banal na nota sa puso, ang paraang ito ay medyo hindi kanais-nais. Maaari lamang nating sisihin ang ating mga sarili sa pagiging masyadong mahina. Matatanggap lang natin ito sa ganitong paraan. Sabi ng pinuno ng sekta, "Zion, pakisabi ito kay pinuno ng sekta Nieli. Ang sekta ng banal na nota ay tinatanggap ang sekta ng banal na balahibo. Umaasa lamang na ang sekta ng banal na balahibo ay hindi lalampas sa hangganan. Magkukunwari akong walang nangyari." Saad ni Zion, "Sige, tiyak kong ipapasa ko ang iyong mensahe kay Nieli. Aling panig ang unang kahalili mo? May makikitang mga kidlat, tunay na nakakatakot. Ang espada ng ninuno na ito ay tila may kaunting kapangyarihan, ngunit matapos itong makuha ng espada ng meteorite ng Diyos ng Kulog, ang aurang taglay nito ay nagugulat pa nga ako. Tumahimik. Napakaganda kung anong uri ng kapangyarihan ang mapapalabas kapag ang espada ng meteorite ng Diyos ng Kulog ay ganap na naisaaktibo." Habang abala ang ating bida sa kanyang ginagawa, dumating si Zion. Wika ng bida, pumayag si pinuno ng sekta Nangang. Saad ni Zion, "Paano mo nalaman?" Wika ng bida, "Ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa mga tao. Si pinuno ng sekta Nangang ay hindi tanga. Kung tayo ay tunay na maghihiwalay sa sekta ng banal na balahibo, ang mga kahihinatnan ay hindi isang bagay na kaya niyang tiisin. Kaya, kahit na alam niyang pinipilit namin siya, hindi siya tatanggi." Saad ni Zion, "Ano kaya kung tumutol siya?" Tumingin ang ating bida, wika nito, "Kung ganoon, kakailanganin nating maghanap ng bagong pinuno ng sekta. Ang Heavenly Note Sect ay tiyak na maraming taong interesado sa posisyon na iyon. Sa tulong ng mga banal na gamot, mapamahalaan man ang lakas o ang mga relasyon." Saad ni Zion, "Nieli, mas mabuting huwag nang ituloy ito." Wika ng bida, "Sa ilalim ng isang gumuho na pugad, paano magkakaroon ng mga buong itlog? Pupunuin ng banal na emperador ang buong Dragon Ruin Realm. Ang Heavenly Note Sect ay hindi makatatakas. Sa halip na hayaang ang isang karaniwang pinuno ang umakay sa Heavenly Note Sect sa pagkawasak nito, mas mabuting sumugal." Saad ni Zion, "Mabuti na lang at pumayag ang pinuno ng sekta. Ngayon na nalutas na ang krisis sa Heavenly Note Sect, babalik na ba tayo sa Divine Feather Sect?" Wika ng bida, "Hindi, wala nang gaanong oras.
Ngayon na hawak na natin ang Thunder God's Meteorite Sword, kailangan nating agad na tipunin sina Ninger, Huan Jian, Duzi at ang iba pa, at bumalik sa maliit na mundo. Saad ni Ziyun, bumalik. Makikita ang ekspresyon nito. Wika ng bida. Ziyun, huwag kang mag-alala. Tiyak na makakahanap ako ng paraan para maibalik ang biyenan ko. Saad ni Ziyun. Oo, naniniwala ako sa iyo. Sabihin niyakap ng ating bida si Ziyun. Sa isang maliwanag na araw, maririnig ang mga ingay. May nagaganap na malaking pagtitipon. Habang nag-iisip ang pinuno ng sekta, nagtanong ang isang ito, pinuno ng sekta, bakit niyo po kami pinatawag ngayon? Saad ng pinuno ng sekta, dakilang matanda, dahil ito sa Divine Feather Sect. Sabi ng dakilang matanda, ano pong nangyari sa Divine Feather Sect? Saad ng pinuno ng sekta, ang pinuno ng kanilang sekta, si Nia Li, ay tinatrato ang ating Heavenly Note Sect na parang likuran ng kanyang bahay. Ngayon, pinatawag ko ang mga pinuno ng iba't ibang banal na sekta para mapaalalahanan ang lalaking iyon. Sabi ng dakilang matanda, pinuno ng sekta, ang pakikipag-alyansa sa Divine Feather Sect ay hindi naman masamang kaayusan para sa ating Heavenly Note Sect. Sa tulong ng mga banal na gamot, ang kapangyarihan ng Heavenly Note Sect ay dumami ng ilang ulit. Ngayon, dahil sa Divine Feather Sect na nagpo-protekta sa atin, maaari tayong mamuhay ng mapayapa. Saad ng pinuno ng sekta, huwag mong isipin na hindi ko alam na tumanggap ka ng ilang pakinabang kay Nia Li, ang batang iyon. Susunod, gusto mo ring maging pinuno ng sekta. Sabi ng dakilang matanda, pinuno ng sekta, masyadong matalas ang mga salita ninyo. Naranasan ko na ang hirap at ginhawa kasama ninyo. Pinuno ng sekta, hindi nyo ba ako mapagkakatiwalaan? Sana'y makita ninyo ito ng malinaw. Hindi lang ako ang nakakuha ng pakinabang mula sa Divine Feather Sect. Lahat tayo ay nakakuha. Pinuno ng sekta, nakakuha rin kayo. Nag-iisip ang pinuno ng sekta. Sa isip nito, ang totoo lang, si Nia Li ay masyadong mapanlin lang. Hindi namamalayan, ang buong Heavenly Note Sect ay nasira na. At hindi ko alam kung gaano karaming tao sa loob ng Heavenly Note Sect ang sumusuporta pa rin dito sa halip na sa Divine Feather Sect. Pinuno ng sekta, dumating na si Nia Li. Naglakad ang bida papasok sa pagtitipon. Kasama ang dalawa, kumpiyansa itong ngumiti. Lumingon ito sa isang direksyon. Wika ng bida, magalang na pagbati kay Sect Master Nangang, mula kay Nia Li. Reaksyon ng pinuno ng sekta. Wika ng bida, hihihi, galit pa rin ba si Sect Master Nangang dahil sa nangyaring insidente noon? Saad ng pinuno ng sekta, alam mo naman, wika ng bida, hahaha, para humingi ng tawad sa mga matatanda ng Heavenly Note Sect. Naghanda ako ng mga regalo para sa kanila. Napatingin ang ibang mga kalahok sa pagtitipon. Ganun din ang mga ito. Naglabas ng isang tableta ang bida. Wika niya, ito ang bagong likhang Fire Dragon Pellet. Ito ang kasalukuyang pinakamalakas na tableta. Ang konsentrasyon nito ay 12 ulit na mas mataas kaysa sa karaniwang banal na tableta. Mga martial artist lamang na nasa antas ng martial ancestor ang makakayanan ang kapangyarihan nito. At ang paggawa nito ay tumatagal ng 1 taon. Ang isang karaniwang martial ancestor, pagkatapos nitong gamitin, ay direktang angat sa ika-8 antas ng martial ancestor. At kung ang isang ika-8 antas na martial ancestor ang gagamit nito, maaari pa silang umabot sa ika-9 na antas. Magbibigay ako ng isa sa Heavenly Note Sect, pero tandaan ninyo, hindi ninyo maaaring ibahagi ang Fire Dragon Pellet. Kung gagawin ninyo iyon, hindi ko masasabi ang mangyayari. Sa isip ng dakilang matanda, mga regalo. Isa lang ba ito? Ipinakita ito ng kita na nakalagay sa isang kahon. Habang nakatingin ang pinuno ng sekta. Saad nito, isa lang ang Fire Dragon Pellet, at ang Heavenly Note Sect ay may 7 matatanda. Paano ninyo inaasahang mahahati ito? Wika ng bida, ang Fire Dragon Pellet ay napakamahalaga nga.
Ang pagkakaroon ng isa ay mahirap na. Sabi ng dakilang matanda, ang ganitong lakas na tableta ay likas na napakabihira, pinuno ng sekta, huwag niyong sayangin ang kabutihan ni sect leader niye. Nag-iisip ang pinuno ng sekta. Habang ipinakita ang tableta, sa isip ng pinuno ng sekta, ganitong kayamanan, paano ko ito tatanggihan? Pero kung tatanggapin ko ito, sino ang gagamit nito? Kung ako mismo ang gagamit nito, paano ako titingnan ng iba? Kung ang iba ang gagamit nito, sa susunod na taon, ang Heavenly Note Sect ay magkakaroon ng bagong ikawalong antas na martial ancestor. Pagdating noon, baka hindi ko na mapanatili ang aking posisyon bilang pinuno ng sekta. Sinadya ito ni Nia Lee. Kinuha na ito ng pinuno ng sekta. Saad nito, salamat, Sect Master Nia Lee. Nakatingin ang mga chismosa. Itinago na ito ng pinuno ng sekta. Habang napalunok naman ang dakilang matanda, na napabuntong hininga na lang ang dakilang matanda. Faceless Sect, dumating na si Sect Master Shu. Lumingon ang ating bida, habang may pumapasok. Bahagyang nanlaki ang mata ng bida. Habang pumapasok ang isang pinuno ng sekta may kasama. Itong dalawa sa likod. Ipinakita si Duan Jian. Habang naglalakad ang mga ito. Natatakot ang ilang chismosa. Sino ang taong ito? Bakit parang hindi ko pa siya nakikita? Ang aura na inilalabas niya ay napakalakas. Parang kapantay niya si Sect Master Shu. Makikita ang tank build na si Jian. Habang nakatingin ang pinuno ng Heavenly Note. Sa isip nito, kahit na ang taong ito ay hindi pa umaabot sa Martial Ancestor Realm. Ang aura na inilalabas niya ay hindi nagpapatalo sa akin. Kung umabot siya sa Martial Ancestor Realm, gaano kaya siya kalakas? Naglakad si Jian, napansin ito ng pinuno ng Faceless. Lumapit ito sa ating bida. May aura na kala mo hindi magkakilala. Haha, wow, parang magkakilala ang dalawa. May sama ba sila ng loob? Mahirap sabihin, ang isa ay ang top genius ng Faceless Sect, ang isa naman ay ang batang pinuno ng sekta ng Divine Feather Sect. Parehong kilalang tao sa mga kabataan. Normal lang na magkaroon sila ng mga alitan. Biglang lumuhad si Duan Jian. Malakas nitong sinabi na may paggalang. Master. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.